Hindi mo ba alam na hahabulin ka naman talaga niya kapag hindi mo hinabol? Kapag yes, ito mga utol sa video natin, sa pamagat pa lang ay napaka-obvious naman na talagang hahabulin ka niya kapag hindi mo siya hinabol. Pero 'di ba, may karugtong tayo sa dulo na kapag. Kasi hindi naman lahat ng mga hindi naghahabol ay hinahabol pabalik. No, hindi po lahat utol. And based na rin sa experiences ko at saka sa mga feedback ng mga nakakausap na namin, ay totoong hahabulin ka ng tao or ng partner mo or ng ex mo kapag hindi mo siya hinabol. Pero sasagutin na natin ngayon yung salitang kapag. No? Kapag may na-invest ka na at saka nakapag-effort ka na sa kanya. Ibig sabihin, kapag may magandang kabutihan, no, or kapag meron ka ng pinakitang kagandang asal sa taong ito, or kapag meron ka ng binigay na kabutihan sa kanya. Talagang ito na ngayon, papasok na hahabulin ka niya kapag hindi mo siya hinabol. Sa totoo lang utol, ikaw lang naman ito yung may takot na baka hindi ka niya hahabulin kapag hindi mo siya hinabol. Pero babalikan natin yung sinabi ko kanina. Nakapag-invest ka na ba sa kanya? No? Nag-effort ka ba ng todo-todo sa kanya? Binigay mo ba yung lahat-lahat para sa kanya? Naging mabait ka ba? Naging mabuting tao ka ba? And yung tipong parang inuuna mo siya palagi. No, kasi mafe-feel po ng taong yon yung mga pinagagawa mong kagandahang asal para sa kanya. Totoo po yun. Hindi po yan bulag utol. No? Naglalaro lang kasi sa ating isipan na buong akala natin ay kahit naibuhos na natin yung lahat-lahat, ay parang hindi pa rin nila nakikita or parang hindi pa rin nila nararamdaman. Pero yung totoo niyan utol, pakitang tao lang po yan ng partner mo. Nakakala mo, pinapakita niya na parang hindi niya nararamdaman yung mga bawat kinikilos mo or pinapakita mo sa kanya. Kasi ang gusto nitong mangyari ay magbuhos ka pa rin sa kanya na para maituloy-tuloy mo ito. Yung kabutihan na pinapakita mo sa kanya para hindi mahinto, kumbaga. No, pinapakita niya talaga na parang hayaan ko lang siya. Pakunwari ako na parang kulang pa. Yes, and then kapag ito yung nakikita mo, 'di ba, wala kang ibang ginagawa kundi patuloy mong ginagawa ang lahat-lahat para sa kanya. So yun po yun. Pero deep inside utol, alam na po yan ng partner mo na may pagmamahal ka sa kanya, na napaka-importante niya pagdating sa'yo. Alam na alam niya po yun. No? So ito ngayon, kapag tinapos natin, kapag tinanggal natin sa pamamagitan ng hindi na natin siya hinahabol, ay ito ngayon. Hahanap-hanapin niya po yun. No, kaya nga ito nagiging matigas eh. Kaya nga kunwari hindi siya showy. No, para ituloy mo ito. So ngayon, once na ihininto mo, no, in-stop mo, is ito na ngayon. Dito na siya maghahabol sa'yo. Dito niya na ipapakita na nafe-feel niya rin or nararamdaman niya yung importansya mo. Pero hindi niya ito sasabihin utol. No, kasi ang gusto nitong mangyari na kung sakali man na hahabulin ka niya ay gano'n na naman. Ikaw pa rin ito yung maghahabol pabalik ulit sa kanya. Kaya kung napapansin ninyo, no, ine-echapwera ka, and then kapag nag-no contact ka is ito magpaparamdam. Pero kapag nag-response ka is ito na naman, nagpapahabol na naman, hindi na ulit nagre-reply. Oh. Ganun po ang ginagawa nun. Kasi ang gusto nitong mangyari ay ibalik mo sa kung ano yung isinanay mo sa kanya. Kasi kung ano din yung nakasanayan niya ay yun at yun din yung hinahanap-hanap nito. So kaya mga utol, huwag na huwag po kayong matakot na kung nagawa nyo na ito, nag-invest na kayo, nag-effort, ay ginawa na kayong kabutihan sa taong ito, huwag na huwag kayong matakot na mawala yan. Kasi
maghahabol at saka maghahabol talaga yan kapag hindi mo na siya hinahabol. Yes, hanap-hanapin niya talaga kung ano yung nakasanayan niya. Copy? So yun lang po, sa mga natatakot pa dyan, subukan nyo lang, no? Kasi kahit sa experiences ko talaga, ito takip puso, no? Takip mata na rin, pikit mata na lang tayo. Nasubukan nyo lang gawin, and balikan nyo ako sa kung ano yung magiging resulta. Kasi magagaranti ako sa inyong mga utol, itaga natin sa bato, hahabulin ka po niyan. Kapag lang ha, kapag nag-invest ka na at saka nag-effort ka na sa kanya. No? Unlike sa wala ka pang ginawa sa kanya or hindi ka pa lang niya kilala. No? Talagang hindi ka niyan hahabulin. Pero kung meron na kayong pinagsamahan, meron ka nang nagawang kabutihan or kagandahang gawa, no, para sa kanya, ay talagang hahabulin ka po neto. 100% utol, matitiyak ko sa'yo. Kahit hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man next month, hindi man next year, kung minsan magtataka ka na lang, after 3 years, 5 years, bumabalik. Kasi nga, natapos yung relationship ninyo na buong pagkakaalam niya is nag-e-invest ka at saka nag-e-effort para sa kanya. So ngayon, kapag wala na siyang option, wala siyang ibang maiisip na tao kundi yung taong nag-invest at saka nag-effort para sa kanya. Noon. Now that's why, ito ngayon, magpaparamdam siya, "Hi, kamusta ka na?" So ikaw naman, na walang kaalam-alam, lalong-lalo na kapag hindi mo pa ito napanood, natural, kikiligin ka na naman. Uy, nagparamdam siya. Uy, matagal ko na itong hinihintay eh. Pero yung hindi mo alam, kagaya ng sinabi ko, kapag napanood mo na ito utol, ginawa ka lang na last option. No? Kumbaga pa, okay lang pala sa'yo na pagdating ng araw, kapag wala na talaga siyang makikita or madadaling babae, ay ikaw yung pinaka huli niyang dadamputin. So last option ka lang, okay lang yun sa'yo. Na inyachapwera ka muna ng mahabang panahon and then babalikan ka na lang niya kung kailan niya gusto. So saan naman yung karapatan mo na noon is gustong gusto mo siya pero ine-echapwera ka, pero ngayong siya naman yung may kagustuhan na magkabalikan kayo is magpapadali ka lang ng ganong kadali? Hindi naman tama yun, hindi naman patas yun. Okay? So sana'y naunawaan ninyo utol kung ano yung ibig kong sabihin. O ulitin ko, no? Dugtungan na natin yung pamagat natin. Talagang hahabulin ka po ng taong umaalis, nagloloko sa'yo, ine-echapwera ka kapag hindi mo siya hinahabol. Talagang hahabulin ka nito kapag nag-invest ka at saka nakapag-effort ka na sa taong ito. Trust me utol, totoo po yun. Okay? So yun lang po, sana'y nakatulong yung video na ito, and then sa mga nais akong makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. Yes, mag-usap-usap tayo. No, kung naboboard ka man dyan, nalulungkot, yung tipong sawing-sawi, or yun na nga, nagmumukmuk sa loob ng kwarto mo, PM po kayo para mag-set tayo ng appointment para sa inyo. Okay? So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo, God bless and babush!